what happened and where are we now? What are we doing po para maibsan po itong apoy po at yung the effects that it brought about? Yes, actually very challenging yung pagpatay ng sunog doon sa landfill dahil unang-una nasa para siyang island, no? Nandun siya sa dulo ng Navotas, sa dulo ng Palaisdaan. Tapos after nung dulo po na yun ay Bulacan na. So para makarating ka doon, either magbabangka ka o magbabarko. So pagdala pa lang ng mga fire truck at ibang kagamitan, kailangan nating ibarko. At saka malaki yung area kasi. So halos more or less 40 hectares po siya. Wow, laki. Ng basura over ilan years na tinapunan po siya. Okay, at just to clarify po, sarado na po yung landfill, wala na pong nagtatapon ng basura po dyan. Natapos yung kanilang franchise noong August 28, 2025. But even before that, 2 years prior, nag-inform na po tayo noong May 2023 na hindi na natin i-extend po yan para makapag-plano nung safe closure plan pag natapos to. So nung natapos na nga yung August 28, September 1, nagpatawag tayo ng meeting with DNR para ma-implement na nga yung mga plano po na safe closure plan. Pero nagka-problema po dyan dahil nagkasuhan po. At ang nangyari po dyan ay hindi pa napasa yung plano na ipatupad para safe closure plan at hindi pa rin ang sabi nila, hindi pa raw na-approve ng DNR. But after a few months kasi natuloy-tuloy namin fina-follow up, February, biglang umalis na lang po yung kumpanya po dyan ng walang abiso po. So kami pa nagsabi sa DNR na parang inabandon. Yeah. So nagpa-meeting kami nung araw rin, emergency meeting, at inamin naman po na inabandon at formally sumulat sila na inabandon nga kasi nga doon sa kaso. Pero ganun pa man, syempre nandyan na yan, ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, kasama yung iba't ibang ahensya. So yung Air Force po, ilang araw na nagpapalipad ng chopper para magbagsak ng tubig. Pero hindi to simpleng yung fire na yung parang sa building dahil napakalalim po nito at yun nga layers ng basura po siya. So yung nasusunog actually yung nasa ilalim. Okay, so kuminsan kagaya yesterday afternoon wala na siyang apoy pero nung 5 PM ulit merong nag-apoy na area ulit. So ang ginagawa actually natin nag-misting po tayo parang yung usok, makontain natin, hindi yung hangin kasi paiba-iba ng ihip So, minsan yan, sabi nyo nga, affected hanggang Quezon City. Kasi kung umihip yung hangin pa ganun, tapos maraming usok, imagine nyo yung 30 hectares. Well, actually, hindi naman yung buo yung naususunog, ilang parts. Ma-affect talaga yung air quality. So, yan yung concern po natin. So, kami dito sa ating lungsod, tuloy-tuloy yung pag-announce po natin ng air quality index po para to inform the citizens na lalong-lalo na dun sa mga sensitive or dun sa mga senior citizen, may mga problema sa respiratory. So, to stay on the safe side, kung di naman kailangan umalis, doon na lang sa bahay. At kung pwede naman, mag-mask po tayo kahit pabago-bago kasi. So yesterday, okay na yung air quality. Pero this morning, medyo tumaas po siya ulit. Yeah.